Parang sa lahat po ng nakaalam na ng balita ng pagkawala po ni Executive Secretary Vic Rodriguez at saka po itong sa pagkikreate po ng bagong Presidential Chief of Staff Office of the Presidential Chief of Staff. Parang si Mike Abe lang po yung hindi nakaunawa ng buong pangyayari, no? Nahiwagaan po ako. Pero nauunawaan ko po siya. Kasi nakita po natin, no, na hindi po siya ang problema kay Mike Abe, hindi po siya direkta kung bumira eh. 'Di ba? Nahalata ko po 'yan nung nag-resign siya sa SMNI. Hindi niya mabira ng diretsa, nagpapasalamat siya, parang double speak. Ngayon na naman, ito na naman, kaibigan niya si Enrile, nakasama niya, hindi naman kaibigan, para nakasama niya sa SMNI, ginagalang. At the same time, bakit may ganito kang konotasyon, yung pamagat, no? Ano na mangyari kay Enrile? Ano ba mangyari kay Enrile? Mawawala ba si Enrile? Kasi tapos nung pinanood mo, yung pala yung pagkakaintindi niya. Iba po sa pagkakaintindi ng nakakarami. No? Ito po kasi yung pagkakaintindi na nakakarami. Ako po, sabi ko naman sa inyo, hindi po ako insider, wala akong pakialam dyan. Alam natin na merong power struggle, di ba, between A.S. Rodriguez sa loob ng Malacanang at saka yung iba pang mga power dyan sa Malacanang, no? At ganun nga yung binalita. Actually, pinakialaman ko lang to nung talo na si Vic Rodriguez. Talaga naman yun na nangyari, no? Yun po talaga nangyari. Natalo po siya sa power struggle. Kaya po siya naging natanggal sa nag-resign. Para alam ko maraming fans din ni S. Rodriguez. Wag po nangyayari po sa loob na may obviously, napaka-obvious na merong power struggle sa loob. Tinalo po yung kampo ni A.S. Rodriguez. No? Yan po yung katotohanan na naganap. At sa kanya pong pagkakagapi, no? Gusto niya pong magkaroon ng additional power. No? Para lang sa kaliwanagan ni Mike Abe. Kasi ang dami rin nanonood kay Mike Abe. Baka nalilito rin. No? Katulad ni Mike Abe. Lito-lito siya kaya naman niya. Siyempre, hindi naman ako papansinin yan. Hindi naman ako sikat. Pero kaya niya namang double speak kasi yan. At the same time, pinupuri niya si Kibuloy. At the same time, nag-walk out siya. Wala rin akong pakialam sa kanila ni Kibuloy. Ang point ko lang, mali yung pag-intindi mo, Mike Abe, no? Ito yung facts di ba? Hindi rin ako pabor kala TP tsaka kaya Tunying, di ba? Na sila, pero naunawaan ko na ngayon na totoo. Kasi may record na si TP na sabi niya from Malacanang, yung DSWD, naalala nyo, no? Ngayon kay Tunying, mukhang totoo yung information ni Tunying, talagang nasa loob. Anyways, natalo sa power struggle. Yun po ang katotohanan. Dinideliver ko po sa inyo yung alam nating naganap. At alam din po natin na naganap na humihirit po bilang Chief of Staff itong si Vic Rodriguez ng mga powers, di ba? Tapos, alam din po natin na naglabas po si Enrile ng payo. Kasi presidential chief legal legal counsel ng ating pangulo. Okay. So ang pangunahing trabaho nila ng chief legal counsel, payuhan yung ating pangulo. Pero at then siyempre pangulo yung magpapasya. Ayun na hindi na unawaan ni no? Ang pinayo ni Enrile ganito. No need na yung chief of staff. Tama yung sinabi ni Enrile, nabasa ko Hindi na kinakailangan niya kasi yung tapos, pero ang main tinutulan ni Enrile, yung pagkakaroon ng additional power ng chief of staff. Dati naman na pong may chief of staff Traditionally, ang chief of staff nga, yung binabanggit ni Enrile, yung taga-ayos ng schedule ng Pangulo, mga ganun lang, no? Hindi po siya dapat magkaroon ng kasing kapangyarihan ng executive secretary. Alam po ng lahat, no? Yung executive secretary ang isa sa pinakamakapangyarihan, kung hindi man siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng executive, sa lahat ng mga secretaries ng Pangulo ng Pilipinas. Totoo po yan, no? Hindi na po siya executive secretary.
Una, mali po si Mike Abe na sabihin niya na sa kanyang opinion magiging parang mas umangat pa si Vic Rodriguez kaysa sa dati niyang posisyon, no? Mali po yun, no? Alam naman po natin na pa-Consuelo de Bobo na lang yan, yung pagiging chief of staff. Kasi nga, talaga namang malapit si Vic Rodriguez at si Pangulong Marcos. Nakita natin yan na magkasama na sila before pa. Hindi katulad ng iba rito na mga bagong salta lang yan sa sa mga circle ng mga Marcos, di ba? Si Vic Rodriguez mukhang matagal na. So pinahalagaan naman ng Pangulo yung loyalty. Kaya binigyan po siya ng nag-create ng Presidential Chief of Staff. Pero dahil legal counsel, chief legal counsel itong si Enrile, napupursin niya na magkakaroon ng mga conflict pag pinagbigyan yung mga kahilingan ni Vic Rodriguez, no? So ang nangyari, Mike Abe, para lang sa kaalaman mo, sinunod. Kasi ang sinasabi niya, hindi raw sinunod ng Pangulo. Kaya yun yung question niya. Ano na ngayon mangyayari kay Secretary Enrile? Hindi sinunod yung kanyang suggestion na wag magkaroon ng... ano lang po yun eh. Hindi po yun yung main suggestion ni Enrile. Ang pinakapangunahing suggestion ni Enrile, wag i-grant yung mga power na hinihingi, no? Katunayan, parang ganitong wordings ni Enrile. Dapat nga wala na yung pwede namang mag-exist na wala yung chief of staff na yan. Totoo po yun. Yun po ang katotohanan, no, Sir Mike Abe. Pasensya na po. At mukhang mali po yung pag-intindi nyo. Ngayon, kung tatanggapin nyo itong pagtatama ko na hindi po tinanggihan ng Pangulo yung suggestion o yung ipinayo ni Enrile. Ewan ko kung bakit parang dahil taga-SMNI ba si Enrile? Ganun po ba? Taga-SMNI ba siya kaya ka medyo nagtatampo? Kasi ang hirap pa ni Mike Abe, ayaw niyang dumirekta na binabanata niya si Enrile. Katulad dito, ang banat ko sa iyo hindi personal. Mali yung pag-intindi mo na tinanggihan yung payo. Ba't naman kita personal? Hindi nga kita kilala. At malamang hindi mo rin ako kilala kasi ikaw sikat na sikat. Ako, ano ba naman ako? Kaya lang, maraming mga viewers ko eh. Hindi ha? Mas marami kang viewers, walang problema ron. Kaya lang, kinakailangan kong itama. Kasi una, na-intriga ako sa pamagat mo eh. Kung sinasabi mo, ano na mangyayari kay Enrile? Ano na mangyayari kay Enrile? Chief legal counsel pa rin po siya. Obvious naman na pinagtatanggol mo si Vic Rodriguez. Wala naman akong problema ron na pagtanggol mo si Vic Rodriguez. Talagang ganun eh. Pumapanig kayo, nakisama ka eh. Di ba? Gusto mo mag-alatipi at tunying. Ikaw naman yung kakampi. Talo ka nga lang.